Dapat raw bawasan ang kapangyarihan ng presidente ng Pilipinas ayon sa isang political analyst. Bakit niya nasabi ito? Sa MJ Mondihar sa report. Ang Pilipinas ngayon ay nasa ilalim ng de facto martial law. Hindi man deklarado, pero nararamdaman. Marami ay tahimik dahil sa takot na makasuhan, dahil nakikita na ang mga kritiko ng administrasyon ang mga unang sinasampahan ng kaso habang ang ibang mga kaalyado ay hinahayaan. Ganyan nilarawan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang kalagayan ngayon ng bansa. Ganito din ang pananaw ng ilan sa ating mga kababayan. Kasi feel ko parang hirap mamuhay sa Pilipinas ngayon. Hayagan ng korupsyon pero ang kinukulong yung mga nag-e-expose. At yung kinukulong, tama yun. In a sense, parang slight martial law na wala ka ng karapatan. Siguro semi parang ganun. Kasi sa dami ng issue natin sa ngayon, hindi mo maintindihan ng politics kung sino bang tama o sinong mali. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Pangulo ng Pilipinas ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Siya ang Chief Executive o tagapagpatupad ng batas at Commander-in-Chief ng buong militar. Kabilang din sa kanyang kapangyarihan ang pagdideklara ng martial law kung kinakailangan. Ngunit para sa political analyst na si Professor Eric De Torres, masyadong mabigat ang kapangyarihang hawak ng isang tao sa ilalim ng presidential system. Hindi akma yung presidential system na meron tayo sa kulturang meron tayo. Una sa lahat, yung presidente, kung titignan natin sa presidential system, is head of both the state and the government. Sa kasalukuyang batas, hawak ng presidente ang kontrol sa lahat ng ahensya ng gobyerno at ang pagpili rin ng mga opisyal nito. Pag tinignan mo yan at ginamit mo yan sa kontekstong meron tayo dito sa Pilipinas, ginagawa mo ang napakamakapangyarihan ng Pangulo. Para sa propesor, panahon na upang bawasan ang kapangyarihan ng isang presidente. So dapat ano yung kailangan mong gawin? I-decongest mo yung kapangyarihan ng Pangulo. Dapat iba yung head of state, iba din yung head of the government, which is the Prime Minister. Ipinaliwanag ni De Torres na sa parliamentary system, mas mabilis palitan ang mga pinunong non-performing. Sa kasalukuyang saligang batas naman, impeachment lamang ang tanging paraan para matanggal ang isang Pangulo na isang mahaba at mahirap na proseso. Ang Prime Minister is technically the caretaker of the government. Meron silang principle na tinatawag na primus inter pares, which means first among equals. Hindi pwedeng sabihin ng Prime Minister na mas mataas siya kumpara sa ibang mga mabatas kasi technically, siya yung chair lamang or caretaker ng government. Mas nagbibigay ito ng stability kasi may continuity. Ibig sabihin ng may continuity, hanggat meron kang trust and confidence ng parliament at ng mga tao, you can stay in power and to become a prime minister as long as you want. Sa Asia, ang Pilipinas lamang ang bukod tangi na sa presidential form. Gayunpaman, ang ganitong pagbabago sa gobyerno ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng charter change o CHACHA. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SM9 News.